ang tunay na halimaw ng Balete Drive. Ang Balete Drive sa Quezon City ay kilala hindi lamang sa mga matataas na puno ng balete, kundi pati na rin sa mga misteryosong kwento ng kababalaghan. Isang gabi, may isang kwento na naging paborito ng mga tao sa kanilang bayan, kwento ng isang nilalang na ang itsura ay hindi maipaliwanag, isang white lady o puting dilag na ayon sa mga matatanda ay naging sanhi ng takot ng mga dumadaan sa kalsadang iyon. Noong dekada 1950, isang kabataang lalaki na itatago natin sa pangalang Andres na taga QC ay nagpasyang maglakbay mula sa kanyang trabaho. Isa siyang engineer at gabi-gabi ay dumadaan siya sa Balete Drive pauwi. Wala siyang kaalam-alam na ang kalsadang tinatahak niya ay puno ng kasaysayan at hindi pangkaraniwang pangyayari. Isang gabi habang nagmamaneho siya sa madilim na bahagi ng Balete Drive, napansin niyang may isang babaeng nakatayo sa tabi ng kalsada. Makinis ang balat ng babae at may puting damit na nagliliwanag sa dilim. Ang kanyang buhok ay mahahabang itim at nakatago sa ilalim ng puting mantilya. Dahil gabi na at wala ni isa pang tao sa kalsadang iyon, si Andres ay nagpatuloy sa kanyang daraanan. Ngunit habang siya ay dumaan malapit sa babae, ito'y biglang tumingin sa kanya at sa isang iglap nagbago ang itsura nito. Ang katawan ng babae ay unti-unting nagbago mula sa isang maganda at tahimik na nilalang, naging isang nakakikilabot na nilalang na may duguang mata, matutulis na pangil at isang mukhang walang buhay. Laking gulat ni Andres. Mabilis niyang pinindot ang gas pedal at mabilis na tinahak ang kalsada pauwi. Habang nagmamaneho si Andres, hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita niyang nilalang. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang makarating sa bahay, ngunit ang takot na naramdaman niya ay hindi pa rin nawala. Ang hindi niya alam, ito palang nilalang na nakita niya ay bahagi na ng kwento ng Balete Drive, isang kwento na ipinasikat ng mga lokal na nangyari noong dekada 1940. Sa sumunod na araw, nagdesisyon si Andres na pumunta sa isang matandang manghuhula sa barangay. Ayon sa manghuhula, ang white lady na nakita niya ay hindi isang ordinaryong tao. Ang nilalang na ito ay isang espiritu ng isang babae na namatay sa isang aksidente noong mga nakaraang taon sa kalsadang iyon. Siya raw ay isang kasintahan ng isang sundalo noong World War II na binaliwala ng kanyang mahal at iniwan sa gitna ng digmaan. Ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa Balete Drive, naghahanap ng katarungan at hindi matahimik hanggang ngayon. Matapos marinig ang kwento, si Andres ay bumalik sa Balete Drive upang suriin ang lugar. Ngunit sa muling pagbabalik, hindi na niya muling nakita ang white lady. Ngunit mula noon, naging aware na siya sa mga kwento ng mga lokal tungkol sa misteryosong nilalang at mga kababalaghan sa kalsadang iyon. Hanggang ngayon, ang Balete Drive ay patuloy na pinag-uusapan. Maraming mga tao ang nagsasabi na kung ikaw ay dumaan sa kalsadang iyon at magtangkang maglakbay sa hating gabi, maaari kang makakita ng isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada at mararamdaman mo ang kakaibang presensya ng isang kaluluwa na naghahanap ng kapatawaran. Ang kwento ni Andres ay isang paalala na hindi lahat ng kwento ng mga white lady at mga kababalaghan ay katang-isip lamang. Ang mga ito ay may mga pinagmulan at minsan sila ay nagiging bahagi na ng ating kasaysayan, tulad ng nangyari kay Andres sa Balete Drive.